Hoy na! Ba't ang tagal mo dyan sa labas? Akala ko ba magmamadali ka? Anong nangyari sakin? Naghihintay na ko dito ng matagal. Sigaw ng isang matandang babae, habang nakatingin sa akin, mula sa kanyang bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Pasensya na, Aling Nena. May nakasalubong lang po ako na hindi ko inaasahan, sagot ko habang nagpapalabas ng malalim na buntong hininga. Hindi pa man ako nakakabawi, mula sa pagkabigla. Isa pang boses ang narinig ko. Naku, si Aling Nena na naman. Ang aga-aga, nanggugulo na naman. Ano kaya ang nakita niya at ganyan na lang kagalit? Bulong ng isang kapitbahay. Hayaan mo na. Sanay na yan. Pero ikaw, ano ba ang problema? Namumutla ka yata? Tanong ng isa pang kapitbahay, habang nilalapitan ako. Wala naman po. Medyo nabigla lang sa nakita ko kanina. Sagot ko habang pilit nang umingiti. Hindi ko masabi sa kanila kung gaano ako kaapektado sa pagkikita namin. Ang lalaking minahal ko noon, kasama ang babaeng sumira sa amin, ngayon ay naglalakad na parang mga hari at reyna habang ako, heto, pilit na bumabangon. Pero bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-iwan ng komento kung anong lungsod o probinsya kayo nanonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para patuloy nating mapalago ang channel na ito at makapaghatid ng mas marami pang nakakabighaning kwento. Ang paliparan ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 3, ay abalang-abala sa hapon. Ang bawat sulok ay puno ng ingay at galaw ng mga pasahero na may iba't ibang patutunguhan. Ngunit sa isang sulok ng departure lounge, isang babae ang nakaupo ng tahimik, salungat sa magulong kapaligiran. Siya si Elena. Nag-iisa siya sa isang matigas na bangko. Hawak ang isang simpleng handbag, walang anumang mamahaling brand logo. Ang kanyang damit ay simple, ngunit elegante, isang simpleng linen dress na kulay puti, ipinares sa isang malinis na cashmere jacket. Wala siyang nakasabit na gintong alahas sa leeg o pulso. Tanging isang itim na leather strap na relo sa kanyang kaliwang pulso. Ang kanyang mukha, malinis at walang makapal na makeup, ay nagbibigay ng natural na ganda, hindi nangangailangan ng mamahaling pulbos. Naghihintay si Elena sa boarding time ng kanyang flight, habang nagbabasa ng isang makapal na libro tungkol sa global business strategies. Masyado siyang abala sa pagbabasa, kaya hindi niya napansin ang isang pares ng mata na nakatingin sa kanya mula sa malayo na may paghamak. Ang tunog ng mga sadyang maingay na yapak ang nagpataas sa kanyang tingin. Sa harap niya ay dalawang pamilyar na mukha, ang dalawang tao na sumira sa kanyang buhay isang taon na ang nakakaraan. Si Marco, ang kanyang ex-asawa, at si Denise, ang babaeng minsan ay matalik niyang kaibigan, at ngayon ay bagong asawa ni Marco. Huminto si Marco ng mayabang. Hawak ang isang cart na puno ng branded na maleta. Nakasuot ang lalaki, medyo masikip, na tila ipinagyayabang ang kanyang katawan, at may salaming pang-araw na nakasabit sa leeg ng kanyang polo. Sa tabi niya, mahigpit na nakakapit si Denise sa braso ni Marco. Suot niya ang isang napakabonggang damit na hindi angkop sa isang magbibiyahe sa eroplano, nilagyan ng isang mamahaling designer bag na sadyang inilagay niya upang makita ng lahat ang logo. Tiningnan ni Denise si Elena, mula ulo hanggang paa, nang may hindi maitagong paghamak. Biglang tumawa ng malakas si Marco. Isang pilit na tunog na umakyat ng pansin ng ilang tao sa paligid. Itinuro niya si Elena. Malakas niyang sinabi na hindi niya inaasahan na makikita si Elena sa isang marangyang lugar tulad ng isang international airport. Sa mapanuyong tono, tinanong niya kung saan pupunta si Elena sa ganoong kapayat na hitsura. Nagpatuloy siya sa kanyang panunuya. Inakusahan si Elena na sinusubukang tumakas sa ibang lungsod o bansa dahil hinahabol siya ng mga nangongolekta ng utang. Pinagtawanan niya ang mahirap na kalagayan ni Elena. Nang maghiwalay sila at inakusahan si Elena na ibinenta ang iilan niyang natitirang gamit sa kanyang maliit na inuupahang apartment para lang makabili ng tiket sa eroplano. Sumali si Denise sa panunuya na may matinis at hindi kanais-nais na tawa. Ikinaway niya ang kamay sa harap ng kanyang ilong na parang pinalalayas ang masamang amoy kahit na si Elena ay amoy malinis na malinis. Sinabi niya kay Marco na huwag masyadong malakas ang boses. Baka gamitin pa ni Elena ang pagkikita para humingi ng pera sa kanila. Dagdag pa ni Denise na sa maliit na bag pa lang ni Elena, mahuhulaan na niya na ang laman niyon ay mga mumurahing damit at hindi pa nababayarang bills. Hinapit niya ng mahigpit ang braso ni Marco, na parang pinapatunayan ang kanyang pagmamay-ari sa lalaking ngayon ay mukhang napakayaman. Ipinagyabang ni Denise na sila ay papunta sa isang pleasure trip, na isa ring mahalagang business trip,
Isang bagay na ayon sa kanya, ay hindi kailanman kayang bilhin ng isang babaeng tulad ni Elena. Nananatiling tahimik si Elena. Hindi siya nagalit o umiyak. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kina Marco at Denise ng salitan. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang libro. Inilagay ito sa kanyang kandungan at bahagyang ngumiti. Hindi ito ngiti ng pagkatalo, kundi isang ngiti na mahirap basahin. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang jacket nang may eleganteng at mahinahon na kilos. Sa loob, nakaramdam ng awa si Elena. Awa sa nakitang sobrang limitadong pag-iisip ng dalawang tao sa harap niya. Si Marco, na tinulungan niya mula sa wala, ngayon ay nagkukunwaring hari ng mundo. Dahil lang sa ilang maliliit na proyekto na nakuha niya dahil sa lihim na koneksyon ni Elena. Ngunit nagpa siya si Elena na hindi sumagot. Alam niyang ang pakikipagtalo sa hangal ay magpapamukha lamang sa kanya na kasing hangal. Ang katahimikan ni Elena ay nagpalakas ng loob ni Marco. Inakala niya na tahimik si Elena dahil sa kahihiyan at paghamak. Lumapit siya ng isang hakbang pa, yumuko patungo kay Elena nang may nagbabantang tingin. Mahina niyang binulungan na dapat tignan ni Elena ang kanyang sarili sa salamin. Tinawag niya itong walang utang na loob na babae, na hindi marunong alagaan ang kanyang hitsura para sa kanyang asawa at karapat-dapat na iwan. Ipinagyabang ni Marco na lalo siyang yumaman simula ng pakasalan niya si Denise, na ayon sa kanya ay nagdala sa kanya ng suwerte. Sinabi niya na ang paghihiwalay kay Elena ang pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay, dahil nawala na sa kanya ang pabigat na isang mahirap at walang pananaw na babae tulad niya. Nang sasabihin na ni Marco ang susunod na insulto, biglang nagbago ang kapaligiran sa kanilang paligid. Ang mga taong dumadaan ay lumayo, nagbukas ng isang pasilyo. Narinig ang tunog ng matatag, at sabay-sabay na mga yapak. Mula sa pasukan ng VIP lounge, ay lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit, na may tuwid na tindig, at seryosong mukha. Sa gitna nila ay naglalakad ang isang matangkad na lalaki, na may aura ng kapangyarihan na tila nagpapabago sa hangin sa kanyang paligid. Siya si David. Ang kanyang mukha ay guwapo, ngunit malamig. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang agila na nakabantay sa kanyang biktima. Si Marco, nang makita ang pagdating ng grupo, ay natigilan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Nakilala niya ang figurang iyon. Sino ba ang hindi nakakakilala kay David Santiago? Ang batang negosyante na nangunguna sa sektor ng enerhiya at real estate sa kalahati ng kontinente. Nakita na ni Marco ang mga larawan ni David sa mga business magazine na binabasa niya, isang figura na parehong kanyang idolo at ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan bilang isang maliit na negosyante. Nanginginig si Marco. Inakala niya na dadaan lang si David sa kanilang harapan patungo sa gate ng boarding. Mabilis niyang siniko si Denise. Sinenyasan siyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Yumuko si Marco halos 90 degrees. Umaasang bibigyan siya ni David ng kahit isang tingin man lang. Sa kanyang isip, kung magawa niyang batiin si David, magiging isang kamanghamanghang tagumpay ito para ipagyabang sa kanyang mga kasosyo. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay halos ikahinto ng puso ni Marco. Huminto ang grupo ng mga bodyguard sa harap mismo ng bangko, kung saan nakaupo si Elena. Si David, ang kinatatakutang negosyante, ay hindi lumampas. Huminto siya at lumingon, upang tignan si Elena. Si Marco, na nakayuko pa rin, ay naglakas loob na tumingin. Nakita niyang ganap na binaliwala ni David ang kanyang presensya at ni Denise, na parang mga butil ng alikabok na hindi nakikita. Tiningnan ni David si Elena. Ang kanyang malamig na tingin ay biglang lumambot, nagbago sa isang mainit, at puno ng respeto na tingin. Bahagyang yumuko ang lalaki, isang kilos ng malalim na respeto, at inabot ang kanyang kamay, hindi para bumati, kundi para kunin ang maliit na bag mula sa kandungan ni Elena. Sa isang baritone na boses, malambing ngunit matatag, sinabi ni David, "Ginang Elena, humihingi ako ng paumanhin sa pagpapaghintay ko sa inyo." Tinawag niya itong Ginang Elena, isang pagtrato na nagpapahiwatig ng isang mataas na posisyon. Ipinagbigay alam ni David kay Elena, na handa na ang kanyang pribadong eroplano para lumipad, at na ang VIP terminal ay nalinis na para sa kanyang kaginhawaan. Nanlaki ang mga mata ni Denise, nakalimutan ng isara ang kanyang bibig. Tuwid na tumayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, na parang lalabas na sa kanilang mga socket. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Si David, ang konglomerado na pinapakitunguhan, nang may paggalang maging ng mga ministro, ay humingi ng paumanhin kay Elena, ang kanyang ex-asawa,
na tinawag niyang mahirap at baon sa utang. Dala-dala pa ni David ang bag ni Elena, na parang isang assistant na naglilingkod sa kanyang amo. Dahan-dahang tumayo si Elena. Inayos ang kanyang damit at bahagyang tumango kay David. Nagpasalamat sa kanya ng walang emosyon, na parang ang espesyal na pagtrato na iyon ay pang-araw-araw na para sa kanya. Pagkatapos, lumingon si Elena upang tingnan ng saglit sina Marco at Denise, na nakatayo pa ring parang mga estatwa ng yelo. Nang walang sinasabi, sapat na ang tingin ni Elena upang mapatahimik si Marco. Naglakad si Elena sa tabi ni David, na binabantayan ng mga lalaking nakaitim na suit, na iniiwan sina Marco at Denise, na nanginginig sa gitna ng ingay ng paliparan. Ang mga tao sa kanilang paligid ay nagsimulang magbulungan. Itinuturo ang mag-asawang napahiya matapos ang insidente. Nakaramdam si Marco ng malamig na pawis, na dumadaloy sa kanyang likod. Nanghihina ang kanyang mga binti. Isang malaking tanong ang bumalot sa kanyang isip. Sino ba talaga si Elena? At bakit siya ginagamot ni David na parang isang reyna? Nananatiling paralisado si Marco sa kanyang kinatatayuan. Nakatingin sa likod ni Elena na dahan-dahang nawawala sa likod ng automatikong salaming pinto na patungo sa VIP lounge. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Tumanggi ang kanyang lohika, na tanggapin ang katotohanang nasaksihan niya. Paano nangyari? Si Elena, ang babaeng sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, ay isang simpleng may bahay na mahilig magtipid hanggang sa huling sentimo. Bigla na lang sinundo ni David Santiago. Naaalala ni Marco ng perpekto kung paano niya madalas na sinisigawan si Elena dahil sa pagiging masyadong kuripot at hindi marunong makisalamuha sa mga asawa ng kanyang mga kasosyo. Ang Elena na kilala niya ay isang simpleng babae na bihirang bumili ng bagong damit. Si Denise, nakakatapos lang mabawi mula sa pagkabigla, ay malakas na hinila ang braso ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula, isang halo ng kahihiyan at matinding inggit. Tinanong niya si Marco kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Hindi masikmura ni Denise na makita ang babaeng kakatapos lang niyang hamakin, na nakatanggap ng ganoong espesyal na pagtrato. Gayunpaman, mabilis na nagtrabaho ang baluktot na isip ni Denise upang makahanap ng paliwanag. Pilit siyang tumawa. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili at si Marco, sinabi niyang mayroong ibang mas lohikal na paliwanag. Naisip niya na marahil ay nag-apply si Elena ng trabaho bilang kasambahay o yaya ng mga anak ng pamilya Santiago. Ayon kay Denise, ang mahinhin at simpleng hitsura ni Elena ay perpektong akma sa uniforme ng isang elite na katulong. Si Marco, nang marinig si Denise, ay nakaramdam ng paginhawa. Ang kanyang mukha, na kanina'y maputla, ay dahan-dahang bumalik ang kulay. Mabilis siyang tumango bilang pagsang-ayon sa teorya ng kanyang asawa. Totoo, naisip ni Marco. Imposibleng magkaroon si Elena ng business o romantic relationship kay David. Masyadong magkaiba ang kanilang antas, tulad ng lupa at langit. Kinumbinsi ni Marco ang sarili na si David ay sadyang magalang, dahil pinalaki ito ng may magandang asal. O marahil ay talagang nagtatrabaho si Elena bilang espesyal na tauhan, na nangangalaga sa personal na pangangailangan ni David, isang uri ng senior domestic assistant na sumasama sa kanyang mga biyahe. Ang takot na bumalot kay Marco ay nagbago muli sa kayabangan. Nakaramdam siya ng paginhawa na nailigtas ang kanyang pagmamalaki dahil sa hinala na iyon. Nagpatuloy sila sa proseso ng pag-check-in. Lumabas na pareho ang kanilang destinasyon ng flight. Si Marco at Denise ay inanyayahan din sa isang eksklusibong business conference na ginaganap sa isang pribadong isla kung saan magtitipon ang mga malalaking negosyante upang talakayin ang mga proyekto sa susunod na taon. Napakasaya ni Marco na nakatanggap siya ng imbitasyon na iyon. Kahit na sa totoo lang ay nakakuha lang siya ng second class na imbitasyon bilang isang subcontractor ng isang mas malaking kumpanya. Habang nakapila sa passport control, nakita ni Marco si David na hindi kalayuan, kausap ang isang airport security official. Hindi nakita si Elena, marahil ay nakapasok na o nasa banyo. Nakaramdam si Marco na ito ay isang gintong pagkakataon. Gusto niyang purihin si David, at kasabay nito ay ibagsak si Elena upang sipain ni David ang kanyang ex-asawa. Binulungan niya si Denise na hintayin siya sandali, at nang may matatag na hakbang ay lumapit siya kay David. Umubo si Marco upang makuha ang kanyang pansin. Dahan-dahang lumingon si David, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Agad na inabot ni Marco ang kanyang kamay, ipinakilala ang sarili bilang may-ari ng isang construction company na mabilis na lumalago. Nang hindi naghihintay ng sagot ni David, direkta siyang nagtanong. Sa isang huwad na pamilyar na tono,
Binalaan niya si David na maging maingat sa babaeng kasama niya. Nagtapat si Marco na siya ang ex-asawa ni Elena, at sinabing nararamdaman niyang responsibilidad niyang balaan si David tungkol sa tunay na pagkatao nito. Gumawa siya ng kwento na si Elena ay isang mapanlinlang na babae, na mahilig umutang at napakahusay magkunwari na inosente upang dayain ang mga mayayaman. Iminungkahi niya kay David na imbestigahan ang background ni Elena bago ito upahan upang hindi malugi ang kanyang kumpanya o mawalan ng pondo. Tiningnan ni David ang nakalahad na kamay ni Marco nang walang balak makipagkamay. Ang kanyang tingin ay napakalamig na pakiramdam ni Marco ay nakahubad siya sa gitna ng isang snowstorm. Isang assistant na nasa likod ni David ang lumapit upang paalisin si Marco. Ngunit itinaas ni David ang kanyang kamay. Sinanyasan siyang huminto. Tiningnan niya ng malalim ang mga mata ni Marco at sinabi sa isang mababa ngunit puno ng intensidad na boses. Hindi ko kailangan ang payo ng isang estranghero na hindi man lang nakikilala ang isang diamante kapag hawak niya ito. Sinabi ni David na alam niya kung sino si Elena. Mas mabuti pa kaysa kay Marco. Nakasama niya sa loob ng maraming taon. Ang huling pangungusap ni David ay parang isang banayad na banta. Itago mo sa sarili mo ang iyong payo, Ginoong Marco. Tignan natin kung sino ang iiyak sa huli dahil sa mga pagkalugi. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran ni David si Marco at umalis, na iniiwan si Marco na nakatayo pa rin na nakalahad ang kamay. Bumalik si Marco sa pila, nang may gulong-gulo na mukha. Tinanong siya ni Denise kung ano ang nangyari, at nagsinungaling si Marco, na sinabing nagpasalamat si David sa impormasyon at gagawa ng aksyon. Ayaw niyang magmukhang talunan sa harap ng kanyang bagong asawa. Nagtungo sila sa gate ng boarding. Ipinagmalaki ni Marco ang kanyang mga tiket. Kahit hindi ito first class, medyo mahal na ang mga premium economy na tiket na ito para sa kanya. Nakaramdam siya ng tagumpay dahil makakalipad siya sa parehong eroplano kasama ang mga bilyonaryo. Gayunpaman, ang malupit na katotohanan ay muling sumampal sa kanila nang magsimula ang pagpasok sa eroplano. Inanunsyo ng ground staff na ang mga pasahero ng first class at ang mga VIP guest ay maaaring sumakay muna sa isang espesyal na gate. Nakita ni Marco sa malayo kung paano tahimik na nagtungo si Elena sa gate na iyon. Hindi ito ang normal na business class gate, kundi isang espesyal na gate na direktang konektado sa pribadong suite sa itaas na deck ng eroplano, isang lugar kung saan ang tiket ay nagkakahalaga ng katumbas ng isang mamahaling bahay. Isang flight attendant ang sumalubong kay Elena ng may paggalang. Inaalok siya ng welcome drink bago pa man niya ilagay ang kanyang paa sa eroplano. Nagtawanan si Denise na sinasabing sigurado na binili ng boss ni Elena ang tiket upang makapaglingkod siya sa kanila habang nasa flight. Iginigiit ni Denise na si Elena ay naroon upang magtrabaho, hindi upang mag-enjoy sa biyahe. Tumango si Marco, habang pilit na pinipigilan ang inggit na nagsisimula ng lumaki sa kanyang loob. Pareho silang pumasok sa eroplano sa pamamagitan ng economy gate. Makitid ang pasilyo, masikip sa mga pasahero na nagpupumilit na maghanap ng espasyo para sa kanilang hand luggage. Maasim ang hangin at maingay dahil sa iyak ng isang sanggol at mga usapan ng ibang pasahero. Ang kanilang mga upuan ay nasa gitnang hilera, masikip. Nagkakabungguan ang mga tuhod ni Marco sa upuan sa harap, na pinilit siyang umupo sa isang napaka-hindi komportable na posisyon. Nagreklamo si Denise dahil hindi siya nakakuha ng upuan sa tabi ng bintana gaya ng gusto niya. Nang nasa ere na ang eroplano, naging hindi na matiis ang kuryosidad ni Marco. Gusto niyang patunayan ang kanyang teorya na si Elena ay isang katulong lamang. Tumayo siya na may dahilan na pupunta sa banyo, ngunit ang kanyang intensyon ay sumilip sa likod ng kurtina na naghihiwalay sa economy class mula sa first class. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo. Nang makarating sa makapal na kurtina na naghihiwalay sa mga uri ng pasahero, pinigilan siya ng isang flight attendant na may ibang uniforme. Magalang ngunit matatag. Tinanong ng flight attendant kung ano ang kailangan niya. Nagdahilan si Marco na gusto niyang batiin ang isang kaibigan na nakaupo sa harap. Umiling ang flight attendant, ngumingiti ng propesyonal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng mahigpit na pagbabawal. Ipinagbigay alam niya na ang harapang bahagi ay isang pribadong lugar, naganap na inarkila, at walang ibang pasahero ang maaaring pumasok para sa privacy at seguridad ng VIP guest. Sinubukan ni Marco na sumilip sa isang maliit na siwang sa kurtina habang gumagalaw ang flight attendant. Sa loob ng isang segundo nakita niya ang isang eksena na sumira sa lahat ng kanyang mga hinala. Hindi niya nakita si Elena na nagseserbisyo ng inumin
o nagmamasahe ng paa ng kanyang amo. Sa kabaligtaran, nakita niya si Elena na nakaupo ng nakarelax sa isang malawak at marangyang upuan na gawa sa balat, na nakalagay ang mga binti ng komportable. Sa mesa, sa harap niya ay may iba't ibang sariwang prutas at gourmet na pagkain. Nakaupo si David sa upuan sa tapat, ipinapakita ang isang dokumento habang nakangiti, nang magiliw, hindi naguutos. At ang mas ikinagulat ni Marco ay makita ang ilang flight attendant na nag-aasikaso kay Elena. Inilalagay ang isang kumot sa kanyang mga binti nang may labis na pag-iingat. Hindi iyon ang pagtrato na ibinibigay sa isang katulong, iyon ang pagtrato na ibinibigay sa isang reyna. Mabilis na isinara ng flight attendant sa harap niya ang kurtina at hiniling kay Marco na bumalik kaagad sa kanyang upuan dahil umilaw na ang signal para sa pagkabit ng seatbelt. Bumalik si Marco sa kanyang economy seat nang may nanghihinang hakbang. Blanko ang kanyang isip. Ang larawan ni Elena na nakaupo sa marangyang trono ay hindi nawawala sa kanyang isip. Umupo siya sa tabi ni Denise, na abala sa pagkuha ng litrato ng pagkain sa eroplano na inihanda sa isang simpleng aluminum tray para ipagmayabang sa kanyang social media. Nananatiling tahimik si Marco. Nagsimulang bumalot sa kanya ang isang pakiramdam ng pagkabalisa. Mayroong isang napakalaking bagay na hindi niya alam tungkol sa kanyang ex-asawa, at isang masamang hinala ang nagsasabi sa kanya na ito ay simula pa lamang ng kanyang pagkasira. Pagkatapos ng mahabang biyahe, lumapag ang eroplano sa pribadong runway ng isang eksklusibong isla sa tropical waters. Ang mainit na hangin ng beach ang sumalubong sa kanila. Pagkabukas ng pinto, dala ang amoy ng asin at ng mga bulaklak ng frangipani. Bumaba ang mga pasahero. Si Marco at Denise, na lumabas sa likurang bahagi, ay kinailangan maglakad ng malayo sa mainit na aspalto patungo sa terminal. Samantala, isang nagniningning na itim na limusin ang naghihintay sa paanan ng harapan ng hagdanan. Pinaningkitan ni Marco ang kanyang mga mata upang makita kung sino ang sumakay sa marangyang kotse. Nakasigaw ang kanyang puso nang makita si David, nabuksan ang pinto para kay Elena. Eleganteng pumasok ang babae, nang hindi lumingon, na parang ang mundong iniwan niya ay hindi na mahalaga. Sinubukan ni Marco na pigilan ang inggit na bumabalot sa kanyang dibdib, sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ni Denise ng mas mahigpit. Sinabi niya na sila rin ay mga bisita, kaya sigurado na makakatanggap din sila ng katulad na pagtrato. Sumakay sila sa isang bus kasama ang ibang dumalo sa komperensya, patungo sa lobby ng pangunahing hotel. Napakaganda ng gusali, modernong arkitektura, na pinagsama ang kahoy at salamin, na nagbibigay ng impresyon ng karangyaan na naaayon sa kalikasan. Napakataas ng kisame ng lobby, na may malalaking kristal na chandelier. Abala si Denise sa pagkuha ng litrato sa bawat sulok, upang ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Nang dumating ang turno nila sa pag-check-in, kumpiyansang lumapit si Marco, sinasabi ang kanyang pangalan, at ang pangalan ng kanyang kumpanya, nang malakas, umaasang mapapahanga ang receptionist. Ngunit magalang lang siyang ngumiti habang nagtatype sa kanyang computer. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinagbigay alam niya na ang silid para kina Ginoong Marco at Ginang Denise ay nasa Building C sa ground floor. Inabot niya ang isang magnetic card, hindi ang mga digital key na mayroon ng ibang mga bisita. Sumimangot si Marco. Nasaan ang Building C? Paliwanag ng receptionist na ito ay nasa likurang bahagi ng resort, malapit sa mga hardin at sa generator room. Galit na nagprotesta si Denise. Ayaw niyang manatili sa isang second class na gusali. Hiningi niya ang isang silid na may view ng dagat, tulad ng nakita niya sa brochure. Paliwanag ng receptionist, nang pasensya na ang mga silid na may view ng dagat, ay nakareserba para sa mga VIP guest at mga priority shareholder. Ang mga silid para sa regular na bisita, tulad ni Marco, ay nakatalaga sa Building C. Sinubukan ni Marco na makipagtalo, ngunit ang pila sa likod niya ay humaba at nagsisimulang magpakita ng pagkainip ang mga tao. Sa wakas, namumula ang mukha sa kahihiyan. Hinawakan ni Marco sa braso si Denise at nagtungo upang hanapin ang kanilang silid. Napakataas ng kanilang lakad. Kinailangan nilang maglakad sa mahabang pasilyo dahil abala ang mga golf cart sa pagdadala ng mga VIP guest. Nang makarating sa silid, sumabog ang pagkadismaya ni Denise. Malinis ang silid, ngunit napaka-standard, maliit pa para sa isang marangyang resort. Wala itong malaking balkonahe. Tanging isang fixed window lang na nakatingin sa isang konkretong pader. Halos hindi pumapasok ang sikat ng araw.
na nagpaparamdam sa silid na medyo mamasa-masa. Bahagya lang naririnig ang malayong tunog ng mga generator. Ngunit sapat na upang guluhin ang kapayapaan. Inihagis ni Denise ang kanyang bag sa kama at umiyak. Sinisisi si Marco sa hindi pagkakayos ng kanilang tirahan. Nananatiling tahimik si Marco, habang minamasahe ang kanyang sentido. Pinangako niya sa sarili, na patutunayan niya ang kanyang halaga sa presentasyon kinabukasan upang sila ay ma-promote. Sa gabi, dinala ni Marco si Denise upang maghapunan sa pangunahing restaurant ng hotel upang pasayahin siya. Ang restaurant ay isang open space sa tabi ng beach, na may tanawin ng buwan na sumasalamin sa dagat. Romantiko at elegante ang kapaligiran. Nagsimulang ngumiti muli si Denise nang makita ang sariwang seafood na nakadisplay, ngunit nawala agad ang kanyang ngiti nang makita niya ang isang figura na kinamumuhian niya. Sa rooftop ng restaurant, ang pinaka-eksklusibong lugar, ay naghahapunan si Elena. Ang kanyang mesa ay pinalamutian ng mga kandila, at may pinakamagandang lokasyon sa buong lugar. Direkta ang tanaw sa dagat, kumulo ang dugo ni Denise. Pakiramdam niya ay hindi patas ang mundo. Paano nangyari na si Elena? Ang babaeng dati nakasuot lamang ng duster sa bahay at nagbibilang ng barya sa supermarket ay nakaupo na ngayon sa marangyang trono na iyon. Bumulong si Denise kay Marco na sigurado na nilalambing ni Elena si David o kung sinumang malaking tao para makuha ang mga pribilehiyong iyon. Si Marco, na kinakain din ng galit, ay tumango. Hinayaan niyang lumaki ang galit ng kanyang asawa. Hindi na kinaya ni Denise. Tumayo siya na may dahilan na kukuha ng dessert. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na binabantayan ng mga waiter na papunta at pabalik sa lugar ni Elena. Habang dumadaan sa pasilyo na naghihiwalay sa common area mula sa VIP, nakita niyang tumayo si Elena mula sa kanyang upuan, marahil ay pupunta sa banyo. Nakita ni Denise ang kanyang pagkakataon. Nagkataon na may dumadaan na waiter, na may dalang tray na puno ng mga baso ng pink champagne. Ang welcome drink ng gabing iyon. Mabilis na kumilos ang baluktot na isip ni Denise. Nagkunwari siyang natisod sa paa ng mesa, at sadyang bumangga sa braso ng waiter, sa oras na dumadaan ito sa tabi ni Elena. Ang kanyang plano ay madulas ang pink na likido, sa magandang pastel-colored na damit ni Elena. Pinapahiya ito sa publiko, dahil ang mantsa ay magmumukhang dugo, o kung anumang marumi. Ngunit minamaliit ni Denise ang mabilis na reaksyon ni Elena. Sanay na umasa sa sarili, laging alerto si Elena. Nakita niya ang galaw ni Denise, na sumasalamin sa salamin ng kalapit na bintana. Sa isang banayad na galaw, umatras siya at bahagyang inikot ang kanyang katawan. Ang tulak ni Denise ang nagpatumba sa waiter. Ang tray ay tumagilid at ang mga baso ay lumipad hindi patungo kay Elena, kundi patungo mismo kay Denise, na nakayuko pasulong dahil sa sarili niyang momentum. Crack! Ang tunog ng nabasag na baso sa marmol ay umalingaw-ngaw, sinundan ng matinis na sigaw ni Denise. Ang pink na likido ay bumasa sa kanyang mamahaling puting designer dress mula sa dibdib hanggang paa. Mukha itong isang horror scene, na parang binuburan siya ng pulang pintura. Ang lahat ng nasa restaurant ay huminto sa pagkain at lumingon sa pinagmulan ng kaguluhan. Binalot ng katahimikan ang silid, na sinira lamang ng hysterical na pag-iyak ni Denise nang makita ang kanyang nasirang damit. Tumakbo si Marco patungo sa kanya, nang may mukha na puno ng takot at matinding kahihiyan. Nananatiling nakatayo si Elena, kalmado, ilang metro ang layo, nang walang anumang talsik. Tiningnan niya si Denise, nang may malamig at matalim na ekspresyon. Ang waiter, namumutla sa takot, ay paulit-ulit na humihingi ng paumanhin, takot na matanggal sa trabaho. Nagtaas ng kamay si Elena, sinenyasan ang manager ng restaurant na mabilis na papalapit. Sa isang mahinahon ngunit may autoridad na boses, sinabi ni Elena na hindi kasalanan ng waiter. Paliwanag niya na nakita niya ang ginang na iyon, na natisod, dahil sa kawalan ng pag-iingat. Pagkatapos ay direkta niyang tiningnan si Denise sa mata, at sinabi sa isang mababa ngunit sapat na malinaw na boses para marinig ni Marco. Ang masamang intensyon ay parang bumerang. Denise, laging bumabalik sa naghagis nito. Mag-ingat ka sa iyong mga yapak. Maaaring madulas ang sahig, para sa mga masyadong nagmamadali. Pagkatapos sabihin niyon, tinalikuran ni Elena si Denise, at bumalik sa kanyang mesa, na iniiwan sina Marco at Denise, bilang nakakahiya na tanawin ng buong restaurant. Umaga sa isla ay nagising sa huni ng mga ibon sa tropiko, at isang maliwanag na araw, isang matinding kaibahan, sa malungkot na kalooban ni Marco. Ginugol niya ang gabi sa pagpapagaan ng loob ng isang Denise, na hindi tumitigil sa pag-iyak, dahil sa kanyang damit at sa kahihiyan na dinanas.
Ngunit ngayon ang mahalagang araw. Isinuot ni Marco ang kanyang pinakamagandang suit. Nagpabango ng mamahaling pabango at maingat na inayos ang kanyang buhok. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, na kinukumbinsi ang sarili na siya ay isang malaking negosyante. Ang presentasyon ngayon ang susi. Kung aprubahan ang kanyang proyekto na Imperial Coastline Estates, makakatanggap siya ng bilyong-bilyong kapital na maaaring magligtas sa kanyang kumpanya mula sa mga utang sa bangko na nagpapahirap dito. Kailangan niyang maging perpekto. Iniwan niya si Denise na nakasimangot sa silid at nagtungo sa convention center. Ang silid ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa lobby ng hotel. Ang mga pader ay binalutan ng inukit na teakwood panels, at ang sahig ay nilagyan ng makapal na karpet na nagpapababa ng tunog ng mga yapak. Sa gitna ay mayroong isang dambuhalang U-shape na conference table, na napapalibutan ng mga mararangyang leather armchair. Ang mga investor mula sa iba't ibang bansa ay dumarating na, nagbabatian at nagpapalitan ng business cards. Nakaramdam si Marco, na maliit siya sa gitna ng mga higanting ito ng negosyo. Ngunit itinukod niya ang kanyang balikat, na sinusubukang magmukhang isa sa kanila. Nagsimula ang event. Isa-isa, ipinresenta ng mga negosyante ang kanilang mga proposal. Ang ilan ay agad na tinanggihan. Ang iba ay binigyan ng pagkakataon na suriin. Malakas ang tibok ng puso ni Marco, nang tawagin siya ng moderator. Umakyat siya sa podium at ikinonekta ang kanyang laptop sa dambuhalang projector. Nagsimulang magsalita si Marco. Siya ay isang mahusay na tagapagsalita, isang master ng mga magagandang salita. Inilahad niya ang kanyang pananaw ng isang elite residential complex, nangangako ng astronomical na kita sa maikling panahon. Ang mga ipinapakita niyang graphics ay nagpakita ng mga kamangha-manghang numero. Nakita ni Marco ang ilang investor na tumatango. Lumaki ang kanyang kumpiyansa. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay David, na nakaupo sa pangunahing upuan ng hurado. Walang ekspresyon ang mukha ni David, ngunit sigurado si Marco na interesado ito. Sino ba ang hindi matutukso sa 50% na kita sa loob ng isang taon? Tinapos ni Marco ang kanyang presentasyon sa isang dramatikong pangungusap. Ang pamumuhunan na ito ay hindi lamang isang negosyo, ito ay isang pamana para sa hinaharap. Narinig ang palakpakan ng ilang dumalo. Ngumiti ng malawak si Marco. Ramdam na abot kamay na ang tagumpay. Inanyayahan ng moderator ang panel ng mga hukom na ibigay ang kanilang opinyon. Lahat ng tingin ay nakatuon kay David. Naging tahimik ang silid. Lumapit si David sa mikropono. Huminga ng malalim si Marco. Handa nang tumanggap ng papuri. Isang napakakumbinsidong presentasyon. Ginoong Marco, sabi ni David sa isang kalmadong boses. Magaling na retorika, kaakit-akit na visuals. Halos sumigaw sa tuwa si Marco, ngunit hindi pa tapos si David. Gayunpaman, patuloy ni David na nagpapalamig sa ngiti ni Marco. Wala akong awtoridad na gumawa ng desisyon sa isang proyekto na ganito kalaki. Ang huling desisyon ngayon ay nasa kamay ng aming majority shareholder. Naguguluhan si Marco. Sa kanyang pagkakaalam, si David ang pinakamataas na awtoridad doon. Biglang bumukas ang malaking pinto sa tabi ng podium. Lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok ang isang babae na may matatag at may awtoridad na hakbang. Nakasuot siya ng formal na suit na ipinares sa isang mahabang palda at isang eleganteng dark blue silk scarf sa leeg. Ang aura ng pamumuno ay bumubulwak mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Siya si Elena, ngunit hindi ang Elena na may bahay na kilala niya. Ito ay isang Elena, na may tingin ng isang reyna ng negosyo. Naglakad si Elena ng direkta patungo sa mesa ng hurado, patungo sa isang bakanting upuan sa tabi ni David, na nanatiling walang nakaupo. Tumayo si David, at inilapit ang upuan sa kanya. Isang kilos na nagpaliwanag kung sino ang may tunay na kapangyarihan. Umupo si Elena, inilagay ang isang manipis na tablet sa mesa, at direkta na tiningnan si Marco, na nanatiling paralisado sa podium. Tense ang katahimikan sa silid. Gusto ni Marco na magsalita, magtanong kung ano ang ginagawa ng kanyang ex-asawa, ngunit ang kanyang boses ay nakasabit sa kanyang lalamunan. Binuksan ni Elena ang kanyang mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw sa buong silid. Magandang umaga, Ginoong Marco, bati niya ng malamig. Pinag-aralan ko ang iyong proposal sa buong gabi. Hinawakan ni Elena ang screen ng kanyang tablet, at nagbago ang imahe sa projector sa likod ni Marco. Nawala ang mga magagandang graphics ng kita, napalitan ng isang serye ng mga financial balance na puno ng pulang numero. Nag-aalok ka ng 50% na kita.
sabi ni Elena. Ang kanyang tono ay matalim at analytical. Ngunit ang data sa pahina 4 ng iyong proposal ay hindi tugma sa tax declaration ng iyong kumpanya noong nakaraang taon. Sinasabi mong pag-aari mo ang isang 10 ektaryang lupain sa isang strategic na lokasyon. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang lupain na iyon ay nasa ilalim ng litigasyon at ang kanyang titulo ay nakasanla sa 3 magkakaibang bangko. Isang bulungan ng pagkagulat ang bumalot sa silid. Naging abuhing-abo ang mukha ni Marco. Nagsimulang lumabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Paano nalaman ni Elena ang lahat ng iyon ng detalyado? Ito ang pinakamadilim na sikreto ng kanyang kumpanya. Nagpatuloy si Elena. Ang kanyang boses ngayon ay mas malakas at matatag. Ang cash flow report sa pahina 10 ay manipulahin din. Isinama mo ang mga personal na pautang bilang operating income upang palakihin ang profitability. Iyan ay isang napakababang uri ng window dressing na practice, Ginoong Marco. Sa mundo ng propesyonal na negosyo, ito ay hindi lamang kawalang katapatan, ito ay isang pandaraya. Tiningnan ni Elena si Marco, nang may intensidad na nagparamdam sa kanya na maliit siya. Alam ko ng perpekto kung paano ka nagtatrabaho, dahil ako ang dating nag-aayos ng iyong mga administratibong kaguluhan sa bahay, kahit na hindi mo kailanman napansin. Dagdag ni Elena, na nagbigay ng huling suntok na personal ngunit propesyonal. Bilang majority shareholder ng consortium na nag-oorganisa ng event na ito, ako, si Elena Dela Cruz, ay nagpasya na permanenteng tanggihan ang iyong proposal at isasama ko rin ang pangalan ng iyong kumpanya sa blacklist ng aming mga kasosyo dahil sa pahiwatig ng falsification of data. Malakas na kumatok si Elena sa mesa gamit ang isang maliit na martilyo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang isang hatol ng kamatayan para sa karera ni Marco. Tapos na ang sesyon. Mangyaring umalis sa silid, Ginoong Marco. Naramdaman ni Marco na gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya kayang suportahan ng kanyang mga binti. Kumapit siya sa gilid ng podium upang hindi bumagsak. Tiningnan siya ng mga investor, nang may paghamak at pagkasuklam. Narinig ang mga bulungan tungkol sa scammer. Lumapit ang security personnel. Sinenyasan siyang bumaba sa entablado. Tiningnan ni Marco si Elena, na may nagmamakaawang ekspresyon. Umaasang makahanap ng anumang nalalabi, na pagmamahal o awa sa kanyang mga mata. Ngunit isang pader lamang ng yelo, ang nakita niya. Nakikipag-usap na si Elena kay David. Tinatalakay ang susunod na agenda. Naganap na binaliwala ang pagkasira ng ex-asawa. Nakakatapos lang niyang isagawa ng elegante. Ang mabigat na teakwood na pinto ay sumara sa likod ni Marco, na naghihiwalay sa kanya mula sa malamig at nagpapahatol na conference room. Ang tunog ng air conditioning sa pasilyo ng hotel ay tila nangungutya sa katahimikan na bigla na lang bumalot sa kanya. Nananatiling hindi gumagalaw si Marco. Nakatingin sa kawalan sa abstraktong disenyo ng karpet sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang mga iniisip ay magulo, parang mga piraso ng basag na salamin. Katatapos lang siyang paalisin, pinaalis sa entablado, na dapat ay ang kanyang pagkorona bilang isang matagumpay na negosyante. At ang pinakamasakit ay ang taong nagpatumba sa kanya ay si Elena, ang babaeng palagi niyang itinuturing na mahina at walang depensa. Hinapit ni Marco ang kanyang mga kamao, hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang kahihiyan na nagpaparalisa sa kanya ay nagbago sa isang sumasabog na galit. Hindi siya makapaniwala na may ganoong kakayahan si Elena sa pagsusuri. Para sa kanya, lahat ay isang panlilin lang. Kumbinsido siya na nilason ni Elena ang isip ni David ng mga personal na kasinungalingan at na binigyan ni David si Elena ng isang script upang basahin sa publiko at ipahiya siya. Oo, iyon ang dapat na senaryo. Kinumbinsi ni Marco ang sarili na si Elena ay isang puppet lamang sa kamay ni David. Imposibleng maging mahalaga ang kanyang ex-asawa. Imposible. Naglakad-lakad si Marco sa bakanteng pasilyo. Naghihintay na bumukas muli ang pinto. Hindi siya aalis hanggat hindi niya nalilinaw ang bagay na ito. Lumipas ang isang oras na tila isang siglo kay Marco. Sa wakas, bumukas ang pinto. Lumabas ang mga investor isa-isa ng may seryosong mukha. Ang ilan ay nagbigay ng tingin ng paghamak kay Marco, na nakatayo ng nakakaawa sa tabi ng isang haligi. Binaliwala ni Marco ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa huling figura na lumabas. Lumabas si Elena, kasama si David, at ilang assistant. Ang kanyang mukha ay mukhang sariwa at walang anumang alalahanin, nakaibahan sa payat na mukha ni Marco. Humadlang si Marco sa kanilang daan.
Sinubukan ni David na lumapit upang protektahan si Elena. Ngunit itinaas ni Elena ang kanyang kaliwang kamay. Sinenyasan si David, na hayaan siyang hawakan ang sitwasyon. Tiningnan ni Marco si Elena, humihinga ng nahihirapan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa nakapaloob na emosyon, nang magsimula siyang magsalita. Inakusahan niya si Elena na ginawa ang lahat ng iyon, dahil lamang sa personal na paghihiganti dahil sa kanilang diborsyo. Sinabi niya na ang kanyang pag-uugali ay ganap na hindi propesyonal, na pinaghalo ang mga usapin sa bahay sa negosyo. Naglakas loob pa siyang ituro ang kanyang mukha, na sinasabing sigurado na ibinenta niya ang kanyang sarili kay David upang makakuha ng posisyon kung saan niya ito maaaring ibagsak. Hiningi ni Marco kay Elena na aminin na lahat ng datos na ipinresenta niya ay peke, inimbento lamang upang saktan siya. Tahimik na pinakinggan ni Elena ang mahabang diatribe ni Marco. Tiningnan niya ang kanyang ex-asawa nang may hindi maipaliwanag na ekspresyon, isang halo ng awa at pagkasuklam sa kanyang patuloy na kahangalan. Nang maubusan ng hininga si Marco, nagsalita si Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay isang saksak. Tinanong niya si Marco kung talagang hangal siya upang isipin na papayagan ng isang multinational corporation na magpresenta ng mga peking datos sa isang high-level na pulong. Umabante si Elena, na naging dahilan ng pag-atras ni Marco ng instingtibo, natakot sa dominanteng aura, na bumubulwak mula sa kanya. Si Marco, na nasukol, ay sinubukan baguhin ang kanyang taktika. Ang kanyang galit na mukha ay nagbago sa isang malungkot at mapanlinlang na ekspresyon, parehong ekspresyon na ginagamit niya upang humiram ng ipon kay Elena. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang kamay, ngunit marahas niya itong inilayo. Nagmakaawa si Marco, na humihiling na tigilan na ang pag-arte. Sinabi niyang alam niyang mahal pa rin siya ni Elena, at ginagawa lamang niya ang lahat ng ito upang makuha ang kanyang pansin at maibalik siya. Nagbigay pa siya ng isang nakakabaliw na alok. Nangako siyang hihiwalayan si Denise at muling pakasalan si Elena kung kumbinsihin ni Elena si David na aprobahan ang kanyang proyekto. Inakala niya na ang alok na iyon ang pinakamalaking regalo na maibibigay niya kay Elena. Tumawa si Elena. Hindi ito tawa ng kaligayahan, kundi isang tuyo at mapait na tawa na nakakatakot sa tahimik na pasilyo. Dahan-dahan siyang umiling. Sinabi niyang ang kumpiyansa ni Marco ay talagang lumampas sa mga hangganan ng katinuan. Inilabas ni Elena ang kanyang smartphone mula sa kanyang bag. Binuksan ang isang app at ipinakita ang screen kay Marco. Lumabas dito ang logo ng kumpanya na nag-oorganisa ng kumperensya. Isang napakapamilyar na logo, ngunit hindi kailanman binigyan ng pansin ni Marco. Sa ilalim ng logo ay nakasulat ang pangalan ng founder, De La Cruz Group. Nanlaki ang mga mata ni Marco nang mabasa ang apelyido, De La Cruz. Ito ang apelyido ng yumaong ama ni Elena. Ang apelyido na nakasulat sa kanyang sertipiko ng kasal. Ngunit hindi kailanman pinansin ni Marco dahil inakala niya na ang ama ni Elena ay isang ordinaryong tao. Itinago ni Elena ang telepono at ipinaliwanag ang mapait na katotohanan. Sinabi niya na ang kanyang ama ang nagtatag ng konglomerado na iyon. Si Elena ang nag-iisang tagapagmana at pinili niyang mamuhay ng simple sa kagustuhan ng kanyang ama upang makahanap ng isang kasama na tapat na magmamahal sa kanya, hindi dahil sa kanyang yaman. At lubos na nabigo si Marco sa pagsubok na iyon. Bago pa man maproseso ni Marco ang balita, malakas na umindayog ang bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ito tawag, kundi isang baha ng mga notification ng mensahe. Nang nanginginig ang kamay, inilabas ni Marco ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha, na kanina'y maputla, ay naging kulay abo, na parang huminto ang pagdaloy ng dugo. Ang mga mensahe ay mula sa bangko. Mga notification na ang kanyang credit card ay na-block, ang account ng kanyang kumpanya ay na-freeze sa utos ng financial authorities dahil sa hinala ng pandaraya, at ang kanyang personal na ari-arian ay prebente na sinamsam. Ang pagtanggi ni Elena sa meeting room ay agad na naisama sa national banking system dahil sa kanyang pagkasama sa blacklist. Tiningnan ni Marco ang screen ng kanyang telepono nang may malabong mga mata. Pagkatapos ay tiningnan niya si Elena, na nakatayo na parang isang hukom. Lumuhod ang mga tuhod ni Marco. Bumagsak siya sa malamig na marmol na sahig. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang lahat ng kanyang ego, ay nawasak sa isang iglap. Hindi na siya isang matagumpay na negosyante. Ngayon siya ay isang bangkarote na lalaki na may naipong utang, nakakagising lang, na nagtapon siya ng isang dayamante para pumulot ng bato. Sandaling tiningnan siya ni Elena.
Pagkatapos ay tinalikuran siya at umalis kasama si David, na iniiwan si Marco na wasak, at nag-iisa sa tahimik na pasilyo. Ang masamang balita ay mas mabilis kumalat kaysa sa apoy sa tuyong kagubatan. Sa maliit at masikip na silid ng hotel, nag-aayos si Denise sa harap ng salamin. Nagpalit siya sa kanyang pangalawang pinakamagandang damit. Matapos masira ang una, inayos niya ang kanyang makeup, handa na tanggapin si Marco, na sigurado siyang magdadala ng kamanghamanghang balita tungkol sa proyektong bilyon-bilyon. Sa imahinasyon ni Denise, sa gabing iyon ay lilipat sila sa isang marangyang suite at maibabalik niya ang kahihiyan kay Elena. Ipinagmamalaki ang kanyang bagong yaman. Malakas na bumukas ang pinto, bumangga sa pader. Nabigla si Denise, halos mamantsahan ang kanyang pisngi ng maskara. Nakita niyang pumasok si Marco, na parang zombie. Gulo-gulo ang kanyang hitsura, baluktot ang kurbata, gusot ang buhok, at namumula ang mga mata. Lumapit si Denise, hindi upang aliwin siya, kundi upang kunin ang kanyang pangako. Walang pasensiya niyang tinanong kung nilagdaan na niya ang kontrata, at kung kailan darating ang advance payment, dahil gusto niyang mamili sa butik ng hotel, upang bumili ng bagong bag, at pagalingin ang kanyang kalungkutan. Hindi sumagot si Marco. Lumampas siya at bumagsak sa matigas na kama. Tumingin siya sa kisame, nang malabo ang paningin. Si Denise, naiinis sa pagbaliwala sa kanya, ay inalog siya, hiningi siyang magsalita. Sa wakas, sa isang mababa at halos hindi naririnig na boses, bumulong si Marco ng isang salita na nagpabagsak sa mundo ni Denise, bangkarote. Ikinuwento niya ang lahat ng maikli at pautal-utal, na si Elena ang may-ari ng lahat, ang pagtanggi sa proposal, ang frozen na account, at nawala na silang ni isang sentimo. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Denise. Nawala ang spoiled na mukha ng supportive na asawa. Ngayon ay purong takot at galit na lamang. Sumigaw siya ng histerikal. Tinatawag si Marco na walang kwentang lalaki. Hindi matanggap ni Denise ang katotohanan, na magiging mahirap siya. Para sa kanya, ang kahirapan ang pinakakinatatakutang sakit. Agad na gumana ang kanyang makasarili, at mapagkalkula na utak upang makahanap ng solusyon. Hindi siya sasama sa paglubog ng barko ni Marco. Kailangan niyang iligtas ang sarili. Naintindihan niya na hindi na niya maaasahan si Marco. Ngayon ay isa na lang siyang pabigat. Nang hindi pinapansin si Marco, na nananatiling shock sa kama, mabilis na kumilos si Denise. Kinuha niya ang kanyang malaking maleta, at nagsimulang ilagay ang kanyang mga gamit, nang basta-basta, damit, sapatos, make-up. Nakita niya ang wallet ni Marco sa mesa, at kinuha ito. Binuksan niya ito, umaasang makahanap ng pera. Mayroon pang ilang €100 bills at ilang dolyar. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang lahat ng pera, at inilagay sa kanyang bag, iniiwan ang wallet na walang laman. Si Marco, na nakamasid sa kanya sa gilid ng kanyang mata, ay nakangiti lamang ng mapait. Masyado siyang mahina upang pigilan siya at masyadong nasasaktan upang mapagtanto na ang babaeng ipinagmayabang niya kay Elena ay isa lamang parasito na tumatakas kapag naghihingalo ang kanyang host. Ngunit hindi tumigil doon ang kasakiman ni Denise. Hindi sapat ang pera. Nilapitan niya ang silid. Nakita niya ang hairdryer ng hotel, isang mamahaling digital na relo at ilang kristal na figurine. Nang nanginginig ang mga kamay dahil sa adrenaline, inilagay niya ang mga gamit na iyon ng hotel sa kanyang handbag. Inakala niya na hindi mapapansin ng hotel. Nanginginig siya, kumilos ng hindi makatuwiran. Ang kanyang kleptomania, na lumalabas kapag may stress, ang kumontrol. Nang puno na ang kanyang maleta, kinaladkad niya ito palabas ng silid, nang hindi nagpapaalam kay Marco. Naglakad siya ng mabilis patungo sa lobby, umaasang makahanap ng bus patungo sa airport at makatakas bago singilin ng hotel ang mga gastusin na hindi kayang bayaran ni Marco. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Nang makarating sa kahanga-hangang lobby, sinubukan niyang makihalubilo sa ibang mga bisita na nagche-check out, nakayuko ang ulo, ngunit hindi maiiwasan ang malas. Nang dumaan si Denise sa security arch ng lobby exit, isang standard na pamamaraan sa isla upang maiwasan ang mga pagnanakaw, isang nakakabingi na alarma ang tumunog. Ang matinis na tunog ang nagpagulat sa lahat ng nasa lobby. Nagkislap ang mga ilaw ng arch ng pula. Nanatiling yelo si Denise, namumutla. Dalawang malalaking security guard ang tumakbo patungo sa kanya. Binlock ang kanyang daan, sinubukan ni Denise na magsinungaling, sumisigaw na sira ang makina at wala siyang kinuha. Sinubukan niyang makalusot, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng mga gwardiya. Ang kaguluhan ay umakit ng pansin ng lahat,
kasama na sina Elena at David, na nagkataong nagbabantay sa lugar. At si Marco, na sumunod lang kay Denise, dahil sa takot na maiwan mag-isa. Hiniling ng isang guwardiya kay Denise, na buksan ang kanyang bag. Tumanggi siya, nagpupumilit na parang baliw. Sa huli ay sapilitan nilang kinuha ang kanyang bag at ibinuhos ang laman nito sa isang mesa. Ang hairdryer, ang relo, isang kristal na ashtray, at maging ang ilang set ng silver cutlery mula sa restaurant ay bumagsak ng may ingay. Namula ang mukha ni Denise, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagkakadiskubre. Narinig ang bulungan ng pagkasuklam sa mga elite na bisita, isang magnanakaw na nahuli sa akto. Lumabas ang manager ng hotel na may galit na mukha, kinilala si Denise bilang problemadong bisita. Inutusan niya ang seguridad na tawagan ang Philippine National Police, PNP. Lumuhod si Denise na umiiyak at nagmamakaawa. Sinasabing nagkamali siya. Lumingon siya kay Marco. Sinisigawan siyang ipagtanggol siya. Nasa gilid ng bilog ng mga tao si Marco. Nakatingin sa kanyang asawa nang may halo ng kawalan at pagkasuklam. Naalala niya kung paano laging pinananatili ni Elena ang karangalan ng pamilya. Habang si Denise, na kanyang sinamba, ay pinapahiya siya hanggang sa kailaliman. Sa kabilang bahagi ng lobby, pinapanood ni Elena ang drama ng walang ekspresyon. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang labi, tanging ang malamig na tingin ng isang nakakakita kung paano gumagana ang karma ng may katumpakan. Binulungan ni David si Elena, na tinanong kung dapat silang makialam, upang hindi maistorbo ang ibang mga bisita. Umiling si Elena, hayaan mo lang na umiral ang hustisya. Para kay Elena, ang makita sina Denise at Marco na masira dahil sa kanilang sariling mga aksyon ang pinakamakatarungang pagtatapos para sa kabanata na iyon ng kanyang nakaraan. Binalot ng katahimikan ng lobby ng hotel matapos dalhin ng PNP si Denise. Ang mga bisita na nakasaksi sa nakakahiya na eksena ay dahan-dahang nagkalat, nagpatuloy sa kanilang mga aktibidad sa gitna ng mga bulungan na nangungutya sa mag-asawa. Naiwan mag-isa si Marco sa gitna ng malawak na lobby. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na bumabalot hanggang sa kanyang buto. Pakiramdam niya ay nakahubad siya. Ang lahat ng kanyang dignidad ay inalis. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng suporta, ngunit walang sino mang bumalik ang tingin sa kanya. Nag-iisa siya, ganap na nag-iisa sa isang kakaibang isla, walang pera, walang asawa, at walang karangalan. Napako ang kanyang mga mata kay Elena. Naaalis na sana kasama si David patungo sa VIP elevator. Isang pag-udyok ng pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Hindi niya ito maaaring hayaan. Si Elena ang kanyang nag-iisa at huling pag-asa. Sa natitirang lakas niya, tumakbo siya sa likod nito. Binaliwala ang sigaw ng mga guwardiya. Nagawa niyang makalusot at lumuhod sa paanan ni Elena. Hinarangan ang kanyang daan. Umiiyak si Marco. Ang kanyang mga luha ay nahalo sa sipon, na sumisira sa mayabang na mukha, na dating ipinapakita niya. Nagmakaawa siya ng tawad habang nakasubsob sa matigas na marmol na sahig, humihingi ng awa sa kanyang ex-asawa. Huminto si Elena. Tiningnan niya ang ulo ni Marco, na nakayuko sa kanyang paanan, nang walang ekspresyon. Walang awa sa kanyang mga mata, tanging isang labis na katahimikan. Itinaas ni Marco ang kanyang basang mukha, sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Elena, ngunit hindi siya naglakas loob sa nakamamatay na tingin ni David. Nagsimulang magsalita ng pautal-utal si Marco, ginagamit ang kanyang huling baraha. Binanggit niya ang yumaong ina ni Elena. Sinabi niya sa isang pautal-utal na boses na hindi malilimutan ni Elena ang kanyang kabutihan noon. Ipinaalala niya na nang malubha ang sakit ng kanyang ina at pumanaw. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Sinabi niya na binayaran niya ang mga gastusin sa ospital at libing mula sa pawis ng kanyang noo. Hiningi niya na ibalik ang pabor sa kanya. Nang marinig ang pagbanggit sa kanyang ina, nagbago ang mukha ni Elena. Isang kislap ng galit na nakatago ang kumislap sa kanyang mga mata. Umabante siya, pinapanatili ang distansiya. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa isang mababa at matalim na tono. Tinanong niya si Marco kung talagang sigurado siya na ang pera na ginamit niya ay sa kanya. Mabilis na tumango si Marco. Iginigiit na ito ang bonus mula sa kanyang unang matagumpay na proyekto. Nakaramdam siya ng kalamangan. Naniniwala na mayroon siyang hindi maikakaila na merito. Bumuntong hininga ng mapait si Elena. Dahan-dahan siyang umiling. Naaawa sa malalim na kamangmangan ni Marco. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang katotohanan na matagal niyang inilibing. Sinabi niya na ang pera na kinuha ni Marco mula sa kanyang drawer
Ang sinasabi niyang kanyang bonus ay sa totoo lang ang kanyang ipon, na naipon sentimo por sentimo mula sa kanyang mga labis sa pamimili at mula sa kanyang lihim na trabaho bilang isang freelance writer. Alam ni Elena na kinuha ito ni Marco nang walang pahintulot dahil nahihiya si Marco na aminin na sa oras na iyon ay wala siyang pera. Pinayagan niya ito na kunwaring walang alam upang protektahan ang pagmamalaki ng kanyang asawa sa harap ng pamilya sa libing. Nanlaki ang mga mata ni Marco, hindi makapagsalita. Naglakbay ang kanyang isip sa nakaraan, sa araw na nakakita siya ng makapal na sobre sa tokador ni Elena at kinuha ito ng lihim, ginamit ito upang bayaran ang mga bills at magpakabayani. Alam ni Elena. Sa lahat ng panahong ito, alam ni Elena na ninakaw niya ang pera at nanahimik siya upang protektahan ang kanyang karangalan bilang asawa. Isang matinding kahihiyan ang bumalot kay Marco, nang mas matindi kaysa dati, ngunit hindi pa tapos ang mga sorpresa. Si David, na nakikinig ng tahimik, ay umabante. Binuksan niya ang isang folder na ibinigay sa kanya ng kanyang assistant. Sinabi niya na oras na para malaman ni Marco ang katotohanan tungkol sa karera na kanyang ipinagmayabang. Binasa ni David ang isang listahan ng mga proyekto na nakuha ni Marco sa loob ng nakaraang 5 taon. Pag-aayos ng mga commercial spaces, pagtatayo ng maliliit na residential areas, pag-supply ng materyales. Tinanong ni David kung saan niya nakuha ang lahat ng mga proyektong iyon. Nagsimulang magsalita ng pautal-utal si Marco, na sinabing dahil sa kanyang pagsisikap at mga koneksyon. Inihagis ni David ang folder sa sahig. Nagkalat ang mga papeles, na nagpapakita ng mga letterheads ng mga contracting companies. Paliwanag ni David, na lahat ng mga kumpanyang iyon ay subsidiary o kasosyo ng group of companies ng pamilya ni Elena. Sa lahat ng panahong iyon, si Elena ang lihim na nag-asikaso upang makarating kay Marco ang mga maliliit na proyektong iyon sa pamamagitan ng mga ikatlong partido. Ginawa niya ito upang maramdaman ng kanyang asawa na siya ay kapaki-pakinabang, matagumpay, at kumpiyansa sa sarili. Ginawa ni Elena si Marco ng isang entablado upang maramdaman niya na siya ang bida. Samantalang sa totoo lang, ay mediocre ang kanyang kakayahan sa negosyo. Ang katotohanan iyon ay sumampal kay Marco, na parang isang martilyo. Gumulo ang kanyang mundo. Palagi siyang nakaramdam ng pagiging superior kay Elena, na naniniwala na maswerte siya na nakapag-asawa ng isang matagumpay na negosyante tulad niya. Lumalabas na siya ay isang lalaking pinakain lamang ng kanyang sariling asawa nang hindi niya alam. Ang kanyang tagumpay ay peke, ang kanyang kadakilaan ay isang ilusyon. Kung walang interbensyon ni Elena, wala siyang iba kundi isang walang trabaho na walang kinabukasan. Tiningnan ni Marco si Elena nang may takot. Katatapos lang niyang maunawaan ang lawak ng pagmamahal at sakripisyo ng babaeng kanyang hinamak at ang lawak ng kahangalan na kanyang ginawa sa paghihiwalay sa kanya para sa isang babaeng tulad ni Denise. Sumigaw si Marco habang hinahampas ang kanyang dibdib. Ngunit huli na ang lahat. Isinara na ni Elena ang libro ng kanyang nakaraan. Lumipas ang mga araw, ngunit nagsimula pa lamang ang bangungot ni Marco. Hindi siya pinayagang umalis sa isla. Ang legal team ng kumpanya ni Elena ang nagpigil sa kanya para sa isang masusing audit. Sa isang maliit at malamig na silid, nakaupo si Marco sa harap ng 3 auditor at isang abogado. Sa harap nila ay nakatumpok ang mga financial document ng kanyang kumpanya. Masakit ang audit. Bawat pahina ay nagbubunyag ng kabulukan ng kanyang negosyo. Nakita nila ang ebidensya ng malversation of funds. Ang pera na inilaan para sa mga dekalidad na materyales ay inilipat sa kanyang personal na account upang pondohan ang kanyang marangyang pamumuhay, kasama si Denise. Nakita rin nila ang ebidensya ng tax evasion sa loob ng 3 taon. Paliwanag ng abogado ni Elena na hiningi ng kanyang kliyente ang kabuang kompensasyon para sa mga pagkalugi na aabot sa milyon-milyong piso. Nanginginig si Marco. Sumumpa siyang wala siyang perang iyon. Agad ang mga kahihinatnan. Nagsimula ang kabuuang pag-embargo sa kanyang mga ari-arian. Pinilit siyang pumirma sa pagbibigay ng kanyang bahay, kanyang sports car, at maging ang mga lupain na minana niya sa kanyang mga magulang, lahat ay para matakpan ang maliit na bahagi ng utang. Si Marco, na minsan ay nangutya sa kahirapan ni Elena, ngayon ay opisyal ng walang tirahan. Siya ay sistematiko at legal na pinahirapan. Matapos pirmahan ang mga papeles, dinala siya palabas. Sa lobby, nag-iisa si Elena na naghihintay. Lumapit siya sa kanya, nang may mabigat na hakbang. Huminto siya ng 2 metro ang layo sa kanya, nang hindi naglakas loob na lumapit pa. Pakiramdam niya ay marumi at hindi karapat-dapat.
Dahan-dahang lumingon si Elena. Kalmado ang kanyang mukha. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mas masakit kaysa sa anumang insulto. Ipinaalala niya ang kanilang pagkikita sa airport. Inulit niya ang mga salita ni Marco sa kanyang parehong tono. Saan ka pupunta? Tumakas sa utang. Ano? Ang pangungusap ay isang sampal. Yumuko si Marco. Umiiyak. Nagpatuloy si Elena. Sinabi niya na ang mga salita ay makapangyarihan. Sila ay parang mga panalangin. Nang akusahan siya ni Marco na may utang nang hindi niya alam, ipinanalangin niya ang kanyang sarili. Ngayon, ang panalangin na iyon ay bumalik sa kanya. Ipinaalam niya na si Denise ay makukulong dahil sa pagnanakaw at siya ay kailangan magtrabaho sa buong buhay niya upang bayaran ang natitirang utang. Hindi siya makukulong dahil gusto ni Elena na maramdaman niya kung gaano kahirap kumita ng pera ng tapat mula sa wala. Isang luma at kinakalawang na van ang huminto sa harap ng lobby. Hindi ito VIP transport. Ito ang sasakyan na magdadala kay Marco sa cargo port. Hindi siya papayagang bumalik sa eroplano. Siya ay iparepatriate sa isang cargo ship kasama ang mga manggagawa. Sa kaunting pera na natitira sa kanyang bulsa, tiningnan ni Marco si Elena sa huling pagkakataon. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Alam niyang libu-libong tawad ang hindi makakabalik sa diamante na kanyang itinapon sa putik. 2 guwardiya ang nagpilit sa kanya sa likod ng van. Umupo siya doon sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Habang papalayo ang sasakyan, nakita niyang nananatili si Elena doon na nakatingin sa kanya. Hindi siya nagpaalam. Simpleng tinalikuran siya at bumalik sa kanyang maringal na hotel, isinara ng tuluyan ang pinto ng kanyang nakaraan. Sa likod ng van, umiiyak si Marco nang walang humpay. Pinagsisisihan ng isang kapalaran na nagbago ng 180 degrees sa loob lamang ng ilang araw. Naalala niya ang kanyang kayabangan, ang kanyang tawa sa airport, at ngayon ang tawa na iyon ay naging iyak ng huling pagsisisi. Dumating ang karma upang kolektahin ang kanyang buong utang ng walang diskwento. 12 buwan na ang nakalipas. Ang gulong ng buhay ay umikot nang may nakakatakot na katumpakan. Sa hapong iyon, abalang-abala muli ang NAIA Terminal 3. Sa International Departures Terminal, isang pamilyar na eksena ang nagaganap ng may ganap na ibang kulay. Naroon si Elena, ngunit hindi na siya ang dating mahina at nag-iisang babae. Nakasuot siya ng komportable at dekalidad na damit, angkop para sa mahabang lakaran. Ang kanyang mukha, kalmado at walang make-up, ay nagbibigay ng pambihirang kapayapaan sa loob. Sisimulan niya ang kanyang paglalakbay sa Cebu. Isang espiritual na paglalakbay upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap. Sa tabi niya, kasama niya si David. Hindi siya maglalakad, ngunit iginiit niyang samahan siya hanggang sa security check. Pinananatili niya ang isang magalang na distansya. Sa nakaraang taon, ang kanilang propesyonal na relasyon ay naging isang malalim na pagkakaibigan. Samantala, ilang 10-10 metro lang ang layo, sa waiting area ng economy class, isang lalaking nakasuot ng kupas na asul na uniforme ang nakaluhod. Hawak niya ang isang maruming mop na nililinis ang mantsa ng kape sa marmol na sahig. Payat siya, may matatalim na pisngi at sunog sa balat. Siya si Marco, ang dating mayabang na direktor. Ngayon ay isang simpleng janitor sa airport. Matapos mawala ang lahat, ang kanyang pangalan ay nasa blacklist ng mundo ng negosyo. Walang gustong kumuha ng isang manloloko. Ang tanging trabaho na nakuha niya ay ang pagiging tagapaglinis. Hoy, linisin mo yan, nang maayos, malagkit pa rin. Sigaw ng isang batang supervisor, sinisipa ang timba ng tubig. Nabigla si Marco. Mabilis siyang tumango. Pasensya na, sir. Automatikong lumabas ang salita. Sumasakit ang kanyang kaluluwa. Dati siya ang sumisigaw sa kanyang mga subordinate. Ngayon ay kailangan niyang lunukin ang kanyang pagmamalaki. Nang itaas niya ang kanyang tingin, nag-cruise ang kanyang tingin kay Elena. Huminto ang kanyang puso. Nakatingin siya sa kanya. Inaasahan niya ang paghamak, galit, isang ngiti ng tagumpay. Handa siya sa kahihiyan, ngunit walang ginawa si Elena. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, kalmado tulad ng isang lawa. Walang galit o pananabik, tanging ang walang laman na tingin na ibinibigay sa isang estranghero na hindi mahalaga. Inalis ni Elena ang kanyang tingin, tumingin sa harap at dumaan sa security check nang hindi na lumingon muli. Bumagsak si Marco sa basang sahig. Ang kanyang mga luha ay nahalo sa tubig na may sabon. Ang kawalang interes ni Elena
ay mas masakit kaysa sa isang sampal. Ipinapakita nito na para sa kanya ay patay na siya, nabura sa kanyang alaala. Itinago niya ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod, umiiyak ng tahimik sa gitna ng isang airport na walang pakialam sa kanya. Naalala niya ang kanyang mga salita 1 taon na ang nakakaraan sa parehong lugar. Ngayon niya lang naintindihan na tinutupad niya ang kanyang sentensiya para sa kayabangan ng kanyang sariling dila. Nakulong siya sa bilangguan ng kahirapan, at pagsisisi na siya mismo ang nagtayo, habang ang babaeng kanyang hinamak ay lumilipad ng mataas, abot ang kalangitan. Sa isang lugar sa Palawan, sinisinagan ng araw ang isang daanan ng lupa. Naglalakad si Elena ng magaan ng mga yapak, puno ang puso ng pasasalamat. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan, pinalaya ang sarili, mula sa lahat ng sakit at sama ng loob. Sa daan pakiramdam niya, ay muli siyang isinilang. Naintindihan niya na ang matitinding pagsubok na kanyang pinagdaanan ay ang paraan ng universo upang itaas siya, upang ihiwalay siya mula sa mga hindi karapat-dapat sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang puso ngayon ay malawak na tulad ng bukas na langit. Habang natagpuan ni Elena ang kapayapaan, si Denise naman ay namumuhay sa kanyang personal na impyerno, sa isang kulungan ng mga babae. Nakaupo sa isang basang selda, ang kanyang ganda ay kupas na. Wala na ang mga branded na bag o alahas. Tanging ang asul na uniforme ng bilanggo. Ginugol niya ang mga gabi sa pagsigaw. Sinisisi si Marco. Sinisisi si Elena. Kahit nasa kaibuturan ay alam niya na ang kanyang sariling kasakiman ang arkitekto ng kanyang pagkasira, hindi mas maganda ang kapalaran ni Marco. Sa isang miserableng silid sa labas ng Maynila, kumakain siya ng malamig na sandwich. Tumatagas ang kisame sa kanyang punit-punit na kutsyon. Bawat gabi ay binabagabag siya ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Nagigising siya na pinapawisan, nahaharap sa malupit na katotohanan ng pagiging isang manggagawa sa araw at isang tagapaglinis sa gabi. Nabubuhay siya, ngunit dahan-dahang namamatay ang kanyang kaluluwa, kinakain ng walang katapusang pagsisisi. Balik sa daan, kakaparating lang ni Elena sa plaza ng Malate, Manila. Pinagmamasdan niya ang kahanga-hangang simbahan, nang may kalmadong ngiti. Naghihintay doon si David. Lumipad siya upang makita siya sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay. Tiningnan niya ito ng may paghanga na higit pa sa negosyo. Sa ilalim ng kalangitan ng Maynila na may simbahan bilang saksi, ipinahayag ni David ang kanyang damdamin. Sinabi niyang hindi niya gusto na maging kasosyo lamang, kundi kasama sa buhay. Upang alagaan siya hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kahangahangang babae siya. Yumuko si Elena, ngumingiti ng mahiyain. Dahan-dahan siyang tumango. Isang tahimik na sagot na nagtatak ng isang bagong simula. Ang kwento ay nagtatapos sa isang poetic justice. Ang mga mayabang at sakim ay bumagsak sa bangin ng walang hanggang pagsisisi, samantalang ang isang naging mapagpasensya, na nanahimik sa harap ng kahihiyan at kumapit sa kabutihan, ay itinaas sa pinakamataas na lugar. Tumingala si Elena sa asul na kalangitan, bumubulong ng panalangin ng pasasalamat. Nawalan siya ng masamang asawa. Ngunit binigyan siya ng kapalaran ng isang mas mabuting lalaki sa tamang panahon at sa pinakamagandang paraan. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang pagbalik ng masama, kundi ang maging masaya at kalimutan ang mga nanakit sa iyo. At sa araw na iyon, si Elena ang pinakamasayang babae sa mundo.